So ayan, nagawan ulit natin ng review itong CCTV brand na Sri Home. So makikita nyo dito banda sa taas, yung website niya is sricam.com. So para makita nyo lahat ng products na meron siya. Tapos itong i-feature natin ngayon is yung model SH053 na 1080p. So yung category ng CCTV na to is ano siya, tabletop or desktop type siya. Pwede mo siya talaga nakapatong lang siya sa mesa o kung saan siya makakakuha ng mas magandang video footage. So sa number 1, makita mo siya na 2 megapixel siya. Ang resolution is 1920 by 1080p. Smart H.264. So, yung compression niya, kung paano niya i-compress yung video para magkasya sa storage, hindi ito yung pinaka-latest. Pero, okay na yung video compression na to kumpara sa mga previous na video compression. Sa number 2 na specification niya, audio, two-way audio siya or two-way talk na tinatawag. So, kung may built-in microphone siya and speaker doon sa mismong CCTV, supports monitoring and intercom. So, ibig sabihin, pag pinatong mo to doon, halimbawa sa kung saan mo siya iwanan, tapos minomonitor mo siya dito sa cellphone. So, pag kinausap mo yung tao doon sa CCTV, magkakausap kayong dalawa. Number 3, comes with a 2.8-inch display screen capable of two-way video and voice call. So, isa nga ito sa interesting na feature nito kasi meron nga siyang screen na 2.8-inch. So, usually kasi sa CCTV, diba, wala siya. Nakita mo lang yung lens. So, ito, makakapag-video call kayo gamit yung CCTV na to. So, halimbawa, iniwan mo siya sa bahay, sa baby mo. So, kapag tinawagan mo, yung baby mo, halimbawa, iniwanan mo siya sa kasamahan sa bahay. So, at least nakikita ka ng baby mo. Number 4, lens, 4mm. So, medyo, pag ganito, medyo narrow siya kumpara sa 3.6 tsaka 2.8mm na standard lens ng mga CCTV. So, supports 3x digital zoom. So, kung ano lang yung na-capture niya, pag zoom mo siya, so hindi siya ganun ka-quality. Pero nasa-zoom siya, yun yung feature niya. Tapos, number 5, night vision, supports dual light sources, supports full color night vision. So, supports dual light sources. Ibig sabihin, meron siya doon sa sarili niyang camera na illumination. So, para nag-i-emit din siya ng ilaw. Tapos, full color din siya as long as meron ding liwanag doon sa area kung saan siya nakakabit o tinututukan yung area. Number 6, TF card storage, supports 4GB to 128GB TF card, supports mobile phone video playback. So, pinaka lowest capacity na rate niya is 4GB and 128GB naman yung pinakamalaki. So, doon sa phone mo kung saan naka-install yung app, pwede kang mag-playback, screenshot, manual recording. Number 8, video file download, support mobile app download. So, yun nga, monitor mo yung CCTV mo gamit yung mobile app na madadownload mo either sa Google Play Store. Number 9, security access management. So, the system defaults to the first user as administrator.
Ayan, so kung sino yung unang gumamit ng app and ng camera, so automatic siya yung admin. Other users must be authorized by the administrator before accessing the camera. So hindi siya basta-basta na-access kahit install sila ng same app, kahit alam nilang kunin yung access kasi nga may nauna nang nag-install, which is ikaw ngayon as the owner of the CCTV. Tapos number 10, AI intelligence supports humanoid tracking, humanoid detection function, and motion detection alarm. So pag may nakita siyang tao, so madedetect niya. Kung may makita siyang motion, may alarm siya. And of course, pwede niyang sundan. Pag sinet mo siya, sa settings niya, pwede mong pasundan yung tao. As long as kaya ng ng feature niya na masundan yung doon sa area. So, may kita natin dito sa ibang picture. Ito. Ayan, motion detection. Ito yun. So, video call automatic, not connected, no action required from family members. So, yan, pag tinawagan siya, push call na simple and easy to use. So, putulin ko muna yung video and then balik tayo sa second part.